Nandito ako sa Japan at kakain tayo kasi di ako makatulog, guys. Time check 1 AM na. Imbis na natutulog, kakain tayo. Buti na lang talaga sobrang lapit lang ng Family Mart sa hotel namin. Ito yung hotel namin, tapos ito lang yung Family Mart. 'Di ba sobrang lapit? Sobrang daming pwedeng bilhin, oh. Daming onigiri, oh. Kuha tayo neto. Mukhang masarap tong chicken and vegetables. Hindi naman ako sobrang gutom. May mga gusto lang ako itry. Kuha tayo netong favorite kong drink. Try naman natin tong blueberry na flavor. Tapos ganito din yung Yakult nila dito. Actually, pampatulog pala to. Akala ko Yakult talaga siya. Ito muna bibilin ko dito. Hanap tayo ng 7-Eleven. Ito guys, may nanap ako 7-Eleven. Parang masarap to, oh. Mukha siya lasagna. Tikman natin. Dito na lang natin siya kainin sa labas. Parang fantasy din kumain dito sa kalsada nila. Sobrang safe dito sa Japan, promise. Unahin na natin tong sushi. Alam nyo ba, kahit maglakad kayo mag-isa dito, sobrang safe, promise. Walang mga haras sa inyo. Walang kriminal, ganyan. Kaya ang sarap maglakad sa labas kasi alam mong safe ka, di ba? Tapos, sobrang babait pa ng mga Japanese. Swear. Pero sabi naman ng ibang Japanese, parang mas lang nila yon, pero ang totoo, ginajudge ka nila. Pero at least, di ba, mabait sila. Di kagaya na pumunta ako ng Hong Kong, sobrang sungit ng mga tao, sisigawan ka pa. Kapag may hinahanap ka, talagang tutulungan ka nila. Tapos palagi silang nakasmile. Kaya promise, Japan talaga yung favorite country ko. Last bite. Okay, next natin tong parang lasagna. Guys, sobrang bango. Sobrang sarap ng itsura niya. Tikman na natin. Ang sarap! Ito din yung gusto ko sa Japan. Sobrang sarap ng mga pagkain nila. Like, promise. Wala pa kami natitikman dito sa Japan na hindi masarap. Kaya every time na pupunta talaga kami dito, promise na yon, natataba kami. Pero okay lang, Japan to eh. Alam nyo, minsan, naisip ko na dito na lang kaya kami tumira. Pero ang naririnig ko sa ibang foreigners na nakatira dito, masaya lang daw dito as a tourist. Pero kung dito ka natitira at mag-work, nakaka-depress daw, ganyan nakakalungkot. Kasi sabi nila toxic daw yung work environment dito. Pero ako, kung titira ako dito, gusto ko forever tourist ako. Inumin natin to Yakult na nakakaantok. Last bite! Pabalik na ako ng hotel, guys, and inumin na natin to favorite nating drink. Medyo malansa siya, tas maasim. So, yun lang, guys. Bye! Bakit? Love mo ko, di ba? Bakit mo ko iiwan? Papuntahin ko si Nami kasi babes umiiyak ako. Ba't ko umiiyak? Bakit mo ko iiwan? Saglit lang. Love mo ko, di ba? Bakit mo ko iiwan? I think it's so easy to fall in love. Okay, class. 5 points sa akin ang makakasagot neto. Ano ang pangalan ni Rizal? Ma'am. Yes, Scarlett? Rizal Park. Anong Rizal Park? Jose Rizal yon. Diyos ko, mga bata ngayon. Siya ang pambansang... Ma'am, siya ang pambansang opa. Siya ang pambansang bayani natin. Anong pinagsasabi nyo? Oh, kompletuhin nyo to. Ang kabataan, ang pag-asa ng busan. Mali! Bayan! Pinagluloko nyo ako, ha? O eto, ano ang sinulat na libro ni Jose Rizal? Ma'am, El Filibusterismo. Imnida. Tama na sana eh. Naloloko na kayo sa K-pop at K-drama na yan, ha? Last na talaga. Ayusin nyo na. Okay, class. Last question. Sino ang kapatid ni Rizal? Kapatid ni Rizal? Ma'am! Eto, sure na ako sa sagot ko. Yes, Scarlett! Ang kapatid ni Rizal Park ay si... Si Sandara Park! Hi guys! Samahan niyo ako maglaba. Pero, mag-isa lang ako. Samahan mo ako, Bunch. Natatakot ako. Ayaw ako samahan ni Ane, Bunch. Guys, tignan naman no. Sobrang tahimik dito. Ito na yung mga lalabhan, guys. And syempre naglalaba tayo dito. Di naman tayo mayaman para araw-araw magpalit at bumili. Guys, nasa 8th floor na ako. Grabe, nakakatakot, oh. Parang may umubo. Guys, hindi na joke to, promise. Sobrang tahimik dito, tas hindi ko alam kung may mga tao dito. Kaya ko to. Hindi totoo ang mga multo. Pasok na tayo, sobrang dilim. Oh my gosh, guys. Hello. Ayan, kinilabutan ako. Pero ito yung laundry, guys. Dito kami maglalaba. Akala ko... Narinig yun? Hindi ko alam, baka tinatakot ko lang sarili ko. Okay, pero maglalaba tayo. Actually guys, hindi naman ako matatakot kung may multo dito kasi hindi ko rin naman sila maintindihan. Japanese yung mga multo dito, guys. Nissan, Honda, Mitsubishi. Baka biglang may maghanap ng hustisya dito sa hallway. Ang katakot. Bantayan niyo ako, guys, ha. Pag may gumalaw, sabihan niyo lang ako. Comment kayo.
Babalik na ako sa hotel guys, hindi ko na kaya. Babalikan ko na lang yun mamaya. Guys, kinikilabutan pa rin ako. Babalik na ako sa room, balak kayo dyan! A day in my life, pero hindi ako magtatagalog, magkakapampangan ako. Nung Eyo Balo guys, kapampangan ko, yes. May panganak ko yung Pampangan eh. Pero ako masyado magkapampangan ka ng video ko. So lumwal kami ng abe ko, munta kami king outlet store. And medyo marimlaking wall. Sana li ko mangalgal ne. Ako Balo, pero bala mo awkward kung magkapampangan king camera. Pero alin ako makanila magsalita pa checking personal. So tara, tuki kayo kaya kami. Lumwal ta na guys. Diyos ko, karimlan eh. Mga syas na ako gamat. Balo yo, adwang Domingo na ako choluang bansa. Kukutang dana nung kapilang kumuli ako nung muli ko pa. Keling Japan eh, using motor rampon tricycle. Gamitan da kaya ni train. So lungob ta na Keling station. So salita ng ticket. Ticket. Kapag Tagalog, ticket. Pero pag Kapampangan, ticket. Dapat maka-emphasize itang K. Keling Japan, balong-balo mong mabulok yung asboking kasabi mo. Kapag mamasok yung asbok, itry tayo. Ay, ayun na papansin din sinabi ko na. So atso kami ngayon ni Keling Mitsui Outlet. Kasi wala na kami agawa ka rin pera mi. Kaya iwaldas mi nemo. Kaya bang, joke ya ito ne. Danupa na ako, grabe. Mangalgal din kalamnan ko. Mantunta mong pipanganan, tara. Manganta na. Sakto ya mo. Mas masarap na pa rin magluto din Kapampangan. Biro mo guys, pero okay naman. Ladies and gentlemen, mga ikasiko kabukanan, let us all count down. Sana maganda. And lift our eyes. 3, 2, and 1. Ayan, this signals that the spirit of the season has a... Magkano budget dyan? 500 pesos? Update sa nawala kong passport. 9 o'clock na ng umaga at literal na wala akong tulog sa kaka-overthink ko. So pupuntahan ko na yung store kung saan ko naiwan yung passport ko. Lord, sana nandun pa. Nag-search ako tapos 10 a.m. daw sila nagbubukas. So pupunta na tayo doon bago sila magbukas. So naglalakad lang ako papunta sa subway. Nandito na ako sa subway guys and kinakabahan na ako. Hindi ko talaga alam gagawin ko pag wala talaga dun. No, hindi pwede. Makakapag-Japan kami. Kasi sayang yung mga binayad ko, be. Guys, nakasakay na ako. Guys, nandito na tayo. Kinakabahan ako. Tapos naiihi pa ako. Guys, wish me luck, Lord. Please, sana nandun. Nandito na tayo sa Myeongdong, guys. Tapos dun yung papunta dun sa store. Ako lang pala mag-isa ngayon, guys. Hindi ko kasama si Honey Bunch. Solo traveler. Pinapaayos ko kasi siya ng mga gamit. Pag uwi ko dun sa hotel, diretso na kami airport. Ganun. Grabe sa isang katangahan. Sobrang mahal. Mahal maging tanga dito, guys. Wait lang, may napapansin ako. Parang ang fresh ko dito sa Korea. Yun ang glass skin, no? Ito yung store, yung tier. Diyan ko nawala yung passport ko. Loh, tinitignan ako na ito, oh. Guys, may mga staff na. Try ko magtanong if may nakita silang passport. Sana pansinin ako. Hello? Dead ma-challenge sila, guys. I left my passport yesterday here. Yes. Can you please check? Guys, ano nandito? Tinakabahan na ako. Lord, please. Magkakabait na ako, please. Hala, guys. Hala, ano tong hawak ko? Passport ko yata to. Yes, makakapag-Japan tayo, guys. Over naman, no? Hindi na siya nag-overthink. Inisip ko ngayon, pupunta tayo na Japan. Guys, nasa airport na kami. Tuloy na kami sa Japan. Bye, Korea. Ano masasabi mo? Alis na tayo ng Korea. Babalik pa ba tayo dito? Yes, at sana next time hindi mo na makakalimutan yung passport. Guys, naiiyak ako ngayon. Sobrang lala na nangyari sa akin. Imagine, 8 a.m. yung flight namin mamaya ni Honey Bunch. Nandito pa kami sa Korea. Tapos, ang nangyari, oh my gosh, grabe. Sobrang nakaka-stress. Bumili kasi kami dito sa cosmetic shop na tier. Tapos, edi may mga tax refund siya. Edi binigay ko yung mga passport namin, ganyan. Yung kay Honey Bunch na balik. Tapos ako, ang tanga ko kasi na-distract ako kay ate kasi marunong siya mag-Pilipino. Siyempre na-entertain ako ganyan. So anong nangyari, inaya na ako umalis ni Honey Bunch. Hindi ko man lang napansin na hindi ko nakuha yung passport. Sobrang tanga. Kumain pa kami, naglibot-libot pa kami. Like hindi ko man napansin. Pauwi na kami papuntang hotel. 600 pesos yung booking. 10 minutes lang kami nakasakay, tapos chinek ko yung bag ko. Sabi ko, bakit walang passport dito? Wala yung passport ko. Tapos naalala ko, naiwan ko pala doon sa tier shop. Ay, kanina sobrang nanginginig ako. Sobrang gusto kong umiyak. Problema pa is hindi pa siya 100% sure kung sa tier na naiwan yun. Hindi doon talaga, sure ako na sa tier ko talaga siya naiwan. So kailangan ko ulit mag-rebook ng flight namin papuntang Tokyo. Ang mahal. Grabe, kasi bukas na agad. Ang worst case scenario pa dito, baka na-misplace nila or nabigay nila sa ibang customer. Shit.
Pumunta kami sa police station dito, tinawagan nila yung mga staff kaso hindi na daw kaya. May tumutulong sa amin kanina kaso hindi na talaga siya pwedeng buksan. Ngayon pa talaga ako sinusubukan ng panahon kung kailan last day na namin. Like ngayon pa talaga siya nangyari. Kasi pag hindi ko nakuha yung passport, wala. Uuwi na talaga kami ng Pinas. Kailangan ko kumuha ng emergency passport. Kasi imagine, bayad ko na lahat ng hotel namin sa Japan. Kung di kami matutuloy dun, parang nagsayang lang ako ng pera. Guys, update ko kayo mamaya kung makukuha ko yung passport ko or kung matutuloy pa yung Japan trip namin.